Maligayang araw po sa inyong lahat. Bilang isang masigasig na mag-aaral at leader, ako ay lubos na nagagalak sapagkat binigyan niyo ako ng pagkakataon upang magsalita at magbahagi ng mensahe tungkol sa isang napakahalagang isyo na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa ating lipunan, lalo't higit sa mga kabataan. Ito ay ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Isa sa mga kataga ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ngunit dahil sa modernong panahon, marami ng mga kabataan ang nalulugmok, natutokso at nagkakaroon ng interes sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa National Institute on Drug Abuse, ang droga ay mga substansya na maaaring magdulot ng epekto sa katawan at isipan ng tao. Sa makatuwid, may mga uri ng droga na legal at ginagamit para sa medikal na layunin, gaya ng gamot na inireseta ng doktor, at mayroon namang ipinagbabawal na maaaring magdulot ng hindi kaaya-ayang epekto at hindi inireseta ng profesional tulad ng shabu, marijuana, cocaine at iba pa. Upang mahikayat ang mga kabataan na huwag gumamit ng ipinagbabawal na gamot, pagkus magsilbing inspirasyon at magtulungan kontra droga, ay mahalagang mabigyan sila ng tama at sapat na kaalaman, suporta, at pagkakataon upang magpakita ng liderato at pagkakaisa. Una, mahalagang mabigyan ng mga kabataan ng sapat na edukasyon tungkol sa epekto ng droga sa kalusugan at kinabukasan. Maaaring isagawa ang seminar at kampanya na lubos na makatutulong sa napapanahong isyong ito. Ikalawa, bigyan ng mga kabataan ng oportunidad na magbahagi at magpakita ng kanilang mga talento sa iba't ibang larangan nang sa gayon ay mabilang sila sa mga aktibong miyembro ng komunidad. Bukod rito, ay malilinang pa ang kasanayan at may iwasan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot na kadalasan nagdudulot ng masamang epekto hindi lang sa pisikal kundi pati sa mental na kalusugan. At ikatlo, alamin ang mga ambisyon o nais maabot ng mga kabataan. Suportahan ang mga bagay na higit na makatutulong sa pag-abot nito, sapagkat ito ang magsisilbing inspirasyon nila sa bawat pagsubok na tatahakin. Sa ganitong paraan, mas maipapakita ang determinasyon at dedikasyon na maabot ang pangarap. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman, suporta at oportunidad, ang mga kabataan ay magiging inspirasyon at magtutulungan laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ay magiging pundasyon ng isang mas ligtas at malusog na kinabukasan para sa lahat. Isa rin sa may malaking ginagampanan sa pagtulong upang maiwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang mga aktibidad sa sports, sapagkat nagbibigay ito ng aliw at nagsisilbing libangan para sa mga kabataan. Sa pamamagitan nito, nagagamit nila ang kanilang oras at enerhiya at naiiwasan ng mga negatibong gawain. Sa kabuuan, ang mga aktibidad sa sports ay maaaring magbigay ng mga positibong alternatibo at suporta sa mga kabataan na nais lumayo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman, sa mga kapwa ko kabataan, huwag nating hayaang lamunin tayo ng mga maling hangarin at diktahan ng ating kinabukasan, sapagkat ito ang sisira sa buhay nating Diyos ang may gawa. Patuloy nating harapin at labanan ang mga hamon para sa ating mga ambisyon, hindi para sa drogang walang ibang gawin kundi ang magdulot ng adeksyon. Gamitin natin ang buhay na ipinagkaloob sa atin upang tuparin ang mga mithiin na nais abutin. Mga kabataan, lagi nating tatandaan na ang pagtanggi sa ipinagbabawal na gamot ay napakahalaga, sapagkat ito ay karapatan at hindi isang responsibilidad lamang. Kung kaya, bago ko tuluyang wakasan ang talumpating ito, nais kong mag-iwan sa inyo ng isang katagang. Ang kabataan ang magsisilbing liwanag sa madilim na mundo para sa tagumpay ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Saludo ako sa inyo.